Welcome back sa Tito Manny TV. Sabi po ni Senator Amy Marcos, meron daw pong 400 million pesos na budget para siraan silang lahat. At ang ibig pong sabihin ng silang lahat ay siya po, si VP Sara, si former President Rodrigo Duterte at si Pastor Quiboloy. Tanong tuloy ng mga netizens, kailangan ba ng ganong kalaking budget para sila ay siraan? Sabi naman ng iba, kailangan pa bang sirain ang sirana? Ako ang masasabi ko lang naman, hindi kaya ang kailangan nila ay 400 million para pagandahin ang kanilang mga imahe. Dahil kung sisirain lang po ang sirana, hindi na po kailangan ng ganung kalaking budget. So ang kailangan siguro nila ay ang pagandahin ang imahe nila. Lalo na po si Senator Amy Marcos na nakakalungkot man sabihin ay talaga pong malaking bilang ng mga Marcos loyalists ang nawalan ng gana at tiwala kay Senator Amy Marcos. So panoorin po natin itong video ginawa ko para sa Usapang Tito Manny at kayo na po ang humusga. Ano ang sinabi ni Amy Marcos? Sabi po niya, ang laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko ang budget sa akin. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video tutol sa akin. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa ating lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Himayin po natin itong sinabi ni Senator Amy Marcos. Sabi niya, ang laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko ang budget sa akin. Nasa 25 million daw. So, walang confirmation. Daw eh. Pag sinabing daw, chismis, haka-haka, fake news. Bakit paniniwalaan kaagad ni Senator Amy? So, sabi niya daw, 25 million ang budget para siya ay siraan. Dahil totoo nga naman, may nakikita akong mga ads sa YouTube tungkol dito sa mga balita against kay Amy Marcos na hindi na siya si Super Ate, siya na si Toxic Ate. Tinuloy pa niya. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa ating lahat. Ayun, daw na naman. So 400 million daw yung budget ng paninira sa ating lahat, sa inyong lahat. Sino kayong lahat? Ikaw, si VP Sara, sino pa? Kay Duterte, kay Pastor? Okay, tuloy natin. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Teka muna. Ang nabasa ko dito, yung kay Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. So, mas malaki pa yung budget para siraan si Duterte at si Pastor Quiboloy. Nasaan ang pangalan ni President Bongbong Marcos? Kung kayo ay nakakatanggap ng paninira, doble, triple ang paninirang ginagawa kay President Bongbong Marcos. Pero ang concern mo dito ay ang paninira kay Duterte at kay Pastor na mas malaki pa ang budget. Magkano kaya ang budget para siraan si President Bongbong Marcos? Kitang-kita naman, Senator Amy. Kaya ka sinisiraan dahil nakikita ng taong bayan ang galawan mo. Hindi ka basta-basta sisiraan kung walang nakikita sa'yo. Kapatid ka ni President Bongbong Marcos. Kaming mga Marcos loyalist. Mahal namin ang buong Marcos family. Kasama ka doon. Pero ano ang nangyari? Unti-unting nabawasan ang paghanga namin sa iyo nang dahil sa kagagawan mo. Hindi dahil sa may budget para siraan ka. Hindi kailangan ng malaking budget. Kahit nga walang budget hindi ka masisira dahil ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo. Napakasakit pong tanggapin ang katotohanan, Senator Amy. Mahal ka ng Marcos loyalist. Mahal namin lahat ng miyembro mula kay Apo Lakay, kay Unang Ginang Imelda Marcos, sa kanilang mga anak. Kayo yun. Pero ano ang nakikita namin? Ikaw mismo ang humiwalay kay President Bongbong Marcos. Mula umpisa ng panunungkulan ni President Bongbong Marcos, bihira namin marinig na ikaw ay umaayon sa polisiya ni President Bongbong Marcos.
So ano tong sasabihin mong may budget para siraan ka? Hindi na kailangan maglagay ng budget. Alam mo yung budget na yan, napupunta na lang dun sa bulsa ng mga taong gumagawa ng pagsira sa'yo. Pero in reality, hindi ka na kailangan siraan kasi nasira ka na. Nakita niyo yung bandang huli sinabi niya? Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. So, ang pagtatanggol niya, na kay Duterte pa rin, na kay Kibuloy pa rin. Kailan mo pagtatanggol si President Bongbong Marcos? Tulad nga ng sinabi ko, kung kayo sinasabi nyo may demolition job at kayo ay pilit na sinisiraan, ano kaya ang ginagawa nila kay President Bongbong Marcos? Dito nga daw ka ng daw. So, ibig mo sabihin, hindi mo nakikita o hindi mo kilala kung sino yung mga taong nasa likod ng paninira sa'yo or kay VP Sara. Dahil sinabi niyo pareho kayo ng script na meron demolition job at sinisira kayo. Kay President Bongbong Marcos, diretsahan nating naririnig kay former President Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, kung paano nila dikdikin si President Bongbong Marcos at siraan. Yung pa kaya mga nakapaligid sa kanya? Yung pa kaya mga alipores nila? Sal Panelo, Glenn Chong, Harry Roque. Ito nga, hindi na natin kailangan magtanong kung sino ang mga tao sa likod ng paninira kay President Bongbong Marcos dahil kitang-kita natin, kilalang-kilala natin kung sino ang mga nangunguna para siraan si President Bongbong Marcos. Tapos kayo, ikaw, the nerve para sabihin mo ang laki ng budget para siraan ka. Bakit ganito na lang ang pagtatanggol namin kay President Bongbong Marcos na kapatid mo? Dahil ikaw mismo na kapatid, hindi mo maipagtanggol si President Bongbong Marcos. Kami na hindi niya kilala, handa naming ipagtanggol si President Bongbong Marcos. Never again sa mga katulad ninyo na wala nang ginawa kundi ang batikusin ang presidente natin. Kahit nakitang-kita na ang mga magagandang ginagawa ni President Bongbong Marcos para sa bansa. Nakakalungkot nga dahil yung mga leaders ng ibang bansa ay nakikita ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Dito sa Pilipinas, andun pa rin ang crab mentality na para bang kapag umasenso ang Pilipinas, hindi sila kasama. Kasama naman tayo lahat kapag tayo ay umasenso. Ito na nga, nag-uumpisa na tayo ay umasenso. Gumaganda ang ating ekonomiya. Ang problema lang, kayong mga antay, ayaw nung tanggapin. Pilit nyo pa rin ipinapakalat na walang nangyayari, na si President Bongbong Marcos is a weak leader, pasyal-pasyal lang, party-party lang. May maniniwala ba sa inyo? Kayo-kayo na lang. Kayong mga nagbubulag-bulagan. At bakit may mga naniniwala pa at sinasabing walang ginagawa si President Bongbong Marcos? Kasi yung mismong ate niya, si Super Ate, na ngayon tinatawag na nilang toxic ate, ay isa sa mga nangunguna para siraan si President Bongbong Marcos. Hindi nyo masisisi ang taong bayan. Hindi nyo pwedeng sabihin na may mga grupo na nagbabayad, na may budget para kayo ay siraan. Dahil nakikita po ng taong bayan ang galawan ninyo. Hindi naman kami tanga, hindi kami bulag para hindi makita ang ginagawa ninyo sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. So kung hindi nyo kayang ipagtanggol, lalo ka na at kapatid ka, kami po, handa namin ipagtanggol ang Presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. So kung itong mga anti-Marcos ay hindi titigil ng paninira kay President Bongbong Marcos, hindi rin po kami titigil para ipagtanggol namin ang taong iniluklok ng Diyos para iangat ang Pilipinas sa pagkakalugmok nito. So ayan, ano sa tingin ninyo? Kailangan ba talaga ng 400 million para siraan sila? Saan kaya nakuha ni Senator Amy yung balita daw na 400 million ang budget? Nakakahiya naman kay President Bongbong Marcos na sa tindi ng mga paninira sa kanya ay nagsasawalang tibo na lang. Samantalang itong sila Senator Amy Marcos, kitang-kita naman natin yung mga kanyang galawan na mga negatibo, pero nagrireklamo na siya daw ay sinisiraan. Kayo na pong bahala mag-isip at humusga. Hanggang dito na lang po muna, hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.